Ito na nga yung final output dito sa ginawa ko na experiment sa epoxy resin natin. So, ito na siya. Ngayon, mag-uumpisa muna tayo dito sa paglilinis nitong kahoy. Itong kahoy na ito, nakita ko lang to sa tabi-tabi dito sa shop. So, basically, ang unang ginawa ko dyan, syempre, nilinisan ko muna. Tapos, sinigurado ko na maliha ko yung mga bawat part nito. So, hindi na ako masyadong nag-take time dito kasi nga excited ako kung anong mangyayari dito sa experiment natin. So, inalis ko lang yung mga halatadong hindi magiging maganda yung itsura niya. Tapos, ang ginawa ko, nilagyan ko rin ng sunog-sunog effect para naman syempre may design yung kahoy natin. Actually, kahit na paleta lang, nilagyan ko pa rin ng design. Ngayon, after kung masunog yan, ang next na ginawa ko naman is yung kulungan or yung mold. So, kailangan din natin ito guys para paglagyan natin ng resin. Ayan, medyo maproseso din pala ito, mold pa lang. Medyo kailangan mo nang mag-fabricate ng sarili mong mold. Pero alam ko may mga nabibili na rin online ng mga mold na maliliit lang. Okay? So, ayun na nga. Yan, rivets pa dyan. Banat. So, after nito, i-finit ko na yung kahoy. Tapos, pagka-fit ng kahoy, ang next na ginawa ko is nilagyan ko na ng sealant. So, etong silicone naman para hindi tumagas or mag-leak yung resin natin. So, after a couple of hour, ayun na, ang ginawa ko na is nag-mix na. So, tinira ko yung hulmahan mga after like mga 2. Tapos alas 4 na yan yung nag-resin ako para siguradong tuyo yung sealant natin. So, itong resin naman na ito ay 1:1 lang ang ratio nito. Isa para dun sa hardener niya, tapos isa para dun sa resin mix niya. So, ang tinatry ko sanang achievein dito is yung parang napanood ko din sa YouTube na color black. So, naglagay din ako ng konting tinta para maging black yung yung resin natin. So, ayun na nga. Tapos, minekos-mekos lang natin yan. Mga 2 to 3 minutes din akong nag-mix dyan or more than pa. Sinigurado kong ma-mix ng maigi para medyo even yung pagkakadistribute ng ating epoxy resin. So, after that, syempre, kailangan na nating ibuhos or it's about time na ibuhos yan. Ngayon, ang pagkakamali namin dito or pagkakamali ko dito, yung resin, binuo ko siya na buhusan. I mean, nagtimpla pa ako ulit tapos nilagyan ko pa siya hanggang mapuno. Yun pala, kailangan naka-expose pa rin yung wood na part. So, ayun. Tapos, yung wood pala dito is lulutang pala siya. So, kailangan nakadikit pa rin yan dun sa ilalim or may pampabigat siya kagaya ng ginawa ko. Tapos, para matanggal ko yung mga bubbles natin, sinunog-sunog ko siya, nawala din naman agad. Ayun. So, yun. After 3 days, ito na nga. 3 araw po tayong naghintay para matuyo itong resin natin. So, pati yung pagtanggal nitong hulma, medyo challenging ito. Kasi tumigas siya at kumapit siya dun sa aluminum. So, I guess may ibang paraan para hindi dumikit ito. So, ang ginawa ko na lang, kinatter ko na lang siya. Dinaan ko sa speed cutter, tapos sinira ko na yung hulma natin. And then, ayun, sanding process naman na after nyan, hinabol ko kasi yung kahoy dito na dapat lumabas yung kahoy niya. Kaya medyo matagal-tagal akong nag-sanding. Pero, parang rotary sled ata yung tawag doon para ma-flatten yan. Kaso wala pa tayong mga tools na essential para dito. So, pinagtiisan ko na lang lihain hanggang sa medyo lumabas yung kahoy niya kasi completely covered ito eh. So, dyan sa top lang yung binanatan natin dyan. Siguro 1 hour din akong nagliliha dyan. So, kung mapapansin ninyo, medyo lumalabas na yung kahoy niya. So, nagumpisa ako sa 50 grit, 80 grit, 120 at saka 180 na grit yung pinakamataas. Pero hindi ko na siya finishing na mag 1,000 grit pa or 1,200 grit. So basically hindi ko na buffing itong resin natin kasi kulang pa tayo ng materyales or gamit. So ayun. Ayan, malapit na nga tayong matapos dito sa ating pagliliha at syempre, ang next na nating gagawin is yung paglilinis. So kailangan nating linisan ng maigi yan.
Ayan. So, pagkalinis niya nga, makikita mo na rin yung itsura talaga ng resin. Okay? So, nilinisan ko yan sa bawat side. And then, after kong linisan yan, naglagay na ako ng tinatawag nila na wood oil. So, yung wood oil naman natin, ayun, pag nilagyan mo siya ng wood oil, kikintab talaga siya. So, ang naging challenge ko lang dito guys is yung pang finishing natin, hindi ko pa masyadong kabisado. So, hindi ko pa siya ginawa. So, in the future, gagawin din natin yun guys. So, stay tuned guys kasi gagawa ko ng next project natin, 3 by 5 feet na table. So, testingin na natin kung anong mangyayari at kung magiging successful yung magiging mesa natin sa office natin. So, yun lamang po guys. Paalam!